praise. That when we first began. Anim na araw, nagagawin ang gawain. Datapwat ang ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan, pangilin sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang pagsalang papatayin. Exodus 31 verse 15. In Psalms 107 verse 1, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Mga kapatid, tayo po ay magpapasalamat ng lubos sa ating mahal na Panginoon sapagkat napakabuti niya sa atin at ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Isang mapagpalang araw ng Sabat sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay April 3, 2021, Sabat Online Worship. Ito pang pagkasunod-sunod ng ating programa. Welcome song na ibibigay po sa atin ni Chris Lloyd Abinido de los Reyes. Memory verse ni Mark Gabriel Abinido and Charmaine Kate Abinido Legaspi. Opening song na ihandog sa atin ng Villegas family. Song of Praise na ihandog sa Panginoon ni Sister Irene May Abinido Legaspi. Scripture reading ni Brother Elvin Abinido. Pastoral prayer ni Brother Sherwin Glenn Legaspi. Story for kids ni Sister Jenny Concepcion. Musical offering na ihandog po sa Panginoon ng Palad Brothers. Ang ating pong tagapagsalita ngayong araw ng Sabat na ito, walang iba ang lingkod ng Panginoon, si Pastor Jansel T. Ongonyon. Susundan po yan ang appeal song ng Palad Brothers at closing song ng Abinido Family. Closing prayer ni Pastor Jansel T. Ongonyon. Iyan po ang pagkasunod-sunod ng ating programa. Pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong araw ng Sabat na ito. For our opening song, let's all sing We Gather Together, hymn number 5, We Gather Together. Sing. We gather together to ask the Lord's blessing. He changes and hastens His will to make known the wicked praising now cease from distressing. Sing praises to His name. He forgets not His own. Beside us to guide us, our God, with us joining, ordaining, maintaining His kingdom divine. So from the beginning, the fight we were winning. The Lord was at our side, all glory be thine. We all do extol Thee, Thou leader triumphant, and pray that Thou still our defender wilt be. Let Thy congregation escape tribulation, Thy name be ever praised. O Lord, make us free. Tayo po ay yumuko para sa panalangin. Dakila at mahabagin naming Diyos Ama na ang tahanan ay andyan sa mga langit. Diyos na may-ari ng aming hiram na buhay. Diyos na naglalang ng langit at lupa. Diyos na makapangyarihan sa lahat at Diyos
namin na tunay at karapat-dapat naming sambahin at pupurihin. Patawad po, Ama, sa mga kasalanan at pagkukulang na aming nagawa, ito man ay sa isip, sa gawa at sa aming pananalita. Tulungan nawa kami napakalinisin po ang aming mga puso't isipan upang maging karapat-dapat po kami sa iyo harapan. Ama, sa aming pagsamba ngayong Sabat through virtual ay nawa kami ay iyong basbasan at pagpalain ang bawat isa na may bahagi sa programang ito. Salamat po sa iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesukristo na ibinigay mo para po kami ay tubusin at iligtas sa aming mga nagawang kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Nawa ang aming mga hiling at panalangin ay aming makamtan sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas, ng aming Panginoong Jesus Christ. Amen. Ginoong Diyos, ania ako, magaduol diha kanimo, bayahon ka, awitan ka, kauban sa akong paghigugma. O Diyos, pasaylua ako sa akong mga kasaypanan, kay ikaw lamang ang akong dalampanan, walay lain kundi ikaw lang. Salamat, O Diyos, sa gugma mong way kinutupan. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan, sa gugma mong dako pa sa kalibutan. Ihalad ko ang akong kinabuhi, kanimo ako mag-aawit, magadaig o magasimba, tungod kay takos kang pasalamatan. O Diyos, pasaylua ako sa akong mga kasaypanan, kay ikaw lamang ang akong dalampanan, walay lain kundi ikaw lang. Salamat, O Diyos, sa gugma mong way kinutupan. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan, sa gugma mong dako pa sa kalibutan. Ihalad ko ang akong kinabuhi, kanimo ako mag-aawit, magadaig o magasimba, tungod kay takos kang
Salamat o Diyos sa gugma mong way kinutuban. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan sa gugma mong dako pa sa kalibutan. Ihalad ko ang akong kinabuhi, kanimo ako mag-aawit, magadaig og magasimba, tungod kay takos kang pasalamatan. Sabat po sa lahat at dadapo na po tayo sa ating scripture reading sa araw na ito. Buksan po ang ating Biblia sa Mark 2:27 hanggang 28. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Sa 28, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa araw ng Sabat na ito. Kami po ay nagkatipon-tipon sa pamamagitan ng inyong banal na pangalan, Panginoon. Narito po ang iyong mga anak na nikluhod sa iyong harapan at humihingi ng pagpapalat, pagpapatawad sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon. Hinihiling din po namin, Panginoon, ang nagbigay ng mga bahagi para sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa, Panginoon, kaawaan at pagkalooban ng mga biyaya sa araw-araw, Panginoon. At aming nilalapit, Panginoon, ang aming takapagbigay ng salita, ang aming speaker, Panginoon, na si Brother Johnsel. Tulungan niyo sa Panginoon. Naway ang mamatawid sa kanyang mga labi ay magmumula lamang po sa inyong katauhan, Panginoon. Naway muunawa namin higit ng buong puso ang kanyang sasabihin upang ito'y aming magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Ganon din po, aming pong inilalapit ang aming mga kapatid na may mga sakit. Panginoon, tulungan sila, Panginoon, at kawaan na may palampasan nila ang mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Ganon din po, may mga problema, Panginoon, na may malinawan sila sa kanilang pag-iisip at bigyan ng magandang solusyon ang kanilang problema, Panginoon. Ganon din po ang bawat isa na nakasubaybay at nakikinig at nanonood sa programang ito, Panginoon. Naway tumimo sa kanilang mga puso ang bibigkasin ng aming speaker upang ang lahat ng ito ay magamit namin sa pang-araw-araw na iyong pamumuhay, Panginoon. Lord, ikaw po ang mauna sa bawat isa sa amin at naway ang kalooban mo ang siyang laging mauna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain ang bawat isa, Panginoon. Muli po, Panginoon, maraming salamat sa pagtungo sa panalangin. Ito po ang hiling at dalangin sa pamamagitan naman ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat, mga bata, at happy Sabat. Yan, sa umagang ito ay ang pamagat na ikukwento ko sa inyo ay Learning to Love Jesus. At ang bida natin ngayon ay si Ingrid. Si Ingrid at ang kanyang pamilya ay nakatira sa bansang Romania. Si Ingrid ay isang kindergarten pa lamang at excited na siya na pumasok sa school. Excited na siya na makilala ang kanyang magiging teacher at ang kanyang magiging mga kaklase. Pero isang araw, pagkatapos niyang manggaling sa school, pag uwi niya sa kanilang bahay, malungkot siya at ayaw na niyang pumasok sa school. At tinanong siya ng kanyang mga magulang. Sabi sa kanya, Ingrid, bakit ayaw mo nang pumasok sa school? Bakit ang lungkot mo?
At sabi ni Ingrid, kasi po, kapag po umaalis si teacher sa classroom, binabato po ako ng aking mga kaklase. Nalungkot ngayon ang kanyang mga magulang. At nag-isip sila kung paano ba nila matutulungan si Ingrid na muling pumasok sa school. Isang araw ay naglalakad itong kanyang mga magulang at narinig nila ang tungkol sa isang Adventist school na malapit sa kanilang lugar. At narinig din nila na ang mga teacher doon ay mababait at maalaga sa mga estudyante. At ang mga mag-aaral doon ay palaging masaya. Kaya isang araw, si Ingrid at ang kanyang mga magulang ay bumisita sa Adventist school na yon. At nakilala nila doon yung principal at pinakita sa kanila yung buong campus ng paaralan. At binisita rin nila ang kindergarten class. Nakita nila roon na masasaya ang mga batang nag-aaral doon. At pagkatapos nila na bumisita doon sa school, si Ingrid at ang kanyang mga magulang ay umuwi na sa kanilang bahay. Umuwi sila na masaya dahil nakita nila kung gaano kasaya ang mga mag-aaral doon sa school na iyon. At sabi nila kay Ingrid, Ingrid, ito na ang magiging bago mong school. Doon ka na papasok. At kinabukasan nga ay pumasok na doon si Ingrid sa school ng Adventist at masaya siyang winelcome ng kanyang teacher at ng kanyang mga kaklase. At ipinakilala siya ng kanyang teacher sa mga ito. At nagustuhan ni Ingrid doon sa school ng Adventist. Nag-enjoy siya at palagi siyang masaya. At alam niyo ba kung ano pa ang nagustuhan niya? Nagustuhan niya doon kasi natutunan niya na mahalin si Jesus. At natutunan rin niya na mahal siya ni Jesus. At si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at muli siyang nabuhay at umakyat sa langit upang tayo ay paghanda ng ating espesyal na tahanan doon. At alam niyo ba, natutunan din niyang mag-pray. At alam niyo ba na ikinuwento niya sa pag-uwi niya sa kanilang bahay ay ikinuwento niya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang napag-aaralan at lalong-lalo na ay ikinuwento niya ang tungkol kay Jesus. Ngunit ang kanyang papa ay hindi masyadong interesado. Kaya palagi niya pinagpipray ang kanyang mga magulang. At alam niyo din ba na natutunan din niya ang tungkol sa araw ng Sabat. Nalaman din niya na yung kanyang mga teacher at mga kaklase ay sumasamba tuwing araw ng Sabado doon sa malapit na church sa kanilang lugar. At sinabi ni Ingrid sa kanyang teacher, Teacher, gusto ko po sana na pumunta din doon sa church. At sabi sa kanya ng kanyang teacher, sige, sa susunod na Sabado ay pumunta kayo doon, isama mo na rin ang iyong mga magulang. At pag uwi ni Ingrid sa kanilang bahay, sinabi niya ito agad sa kanyang mga magulang. Natuwa siya kasi pumayag na sumama ang kanyang mama. Ngunit ang kanyang papa ay hindi pa rin pumayag na sumama sa pagdalo sa araw ng Sabado. Lagi nila pinagpipray ang kanyang papa na sana makasama din nila ito sa pagsamba tuwing Sabado. Isang umaga, araw ng Sabado, siya at ang kanyang mama ay nagpunta sa church at marami siyang natutunan ng mga story about sa Bible. Kaya tuwing Sabado ay palagi na silang pumupunta sa church. At alam niyo ba, sa pagpapray niya ay nakasama na rin nila ang kanyang papa sa pagsamba. At hanggang sa grade 3 si Ingrid, lagi nang bina-Bible studyhan ng kanyang mga magulang. At dahil sa pagpa-Bible study na ito, ay napagdesisyonan ng kanyang mga magulang
na sila ay magpabaptize at ibigay ang kanilang puso para kay Jesus Christ. At sabi ni Ingrid sa kanyang sarili, sa tamang edad, sa aking paglaki, ay magpapabaptize din ako. Ngayon po ay 11 years old na si Ingrid at grade 5 na siya at patuloy siya nag-aaral sa Seventh-day Adventist School sa Romania at palagi siyang masaya sa school na ito na kanyang pinasukan. Mahilig din siya na magbasa ng mga libro at alam niyo ba na ang kanyang pangarap ay maging doktor para matulungan ang mga nangangailangan. At dahil din kay Ingrid ay nakilala ng kanyang mga magulang ang tungkol kay Jesus Christ, kung gaano kabait at kung gaano tayo kamahal na ating Panginoong Jesus. Kaya mga bata, huwag nating kakalimutan na tayo ay mahal ni Jesus at i-share din natin ito sa ating mga kaibigan kung gaano kabuti at kung gaano din sila kamahal ni Jesus Christ. At ang ating memory verse sa umagang ito ay matatagpuan sa 1 John 4 verse 8. At ang sabi dito ay, God is love. Salamat mga bata and happy Sabbath sa inyong lahat. The shrine of plenty, but found its doors all filled with dust. I bowed an altars of gold and silver, but as I knelt
much offer. Fail and betray me, you alone are truth and life. So I worship only at the feet of Jesus. He's God alone, my holy grail. There'll be no other gods before me, just Jesus only will never fail. Just Jesus only will never fail. Isang maligaya at pagpalang araw ng Sabat sa inyong lahat, mga kapatid. Isang pagbati po mula sa inyo pong abang lingkod, kapatid kay Kristo, Brother Jansel Tiongonyon. Ako po'y nagpapasalamat na muli po kayong makasama sa pag-aaral na ito, at nagpapasalamat din po ako sa Abinido Family Singers sa kanila pong walang sawang pagtitiwala sa akin na kanila akong kinukuha bilang tagapagsalita. Pinabati ko po kayo dyan, mga kapatid natin dyan sa Pandi. Ako po'y nandito lang sa San Miguel Take Palace. At hindi man po tayo makita-kita because nasa ilalim pa po tayo ng ECQ. Stay home po tayo. Timbahay po muna tayo sa mga nakikinig po natin dyan, sa mga kapatid. Saan man po kayo nakatutok ngayon, ako po'y bumabati ng mapagpalang araw ng Sabat sa inyong lahat. Sa oras na ito ay muli po tayong mag-aaral ng kanya pong mga salita. At sa oras na ito, nais ko po bago tayo magsimula ay tayo po muna ay sumandaling manalangin. Papagpala po namin Diyos, makapangyarihan ka sa lahat. Sa oras na ito, iniimbita po namin ninyo pong banal na presensya. Samantalang kami po ay mag-aaral po mga salita. Salamat sapagkat inyong salita ay buhay. Ito po ay banal. Ito po ay kapupulutan namin ng mga aral na maaari namin ikasabuhay. Kaya naman Panginoon, sa mga pamilya na nakatutok po ngayon at nakasubaybay sa amin, patuloy kayo magbigay ng karunungan sa kanila at tanggapin nila ang inyong pong pagpapala ng kapahingahan, pagpapala ng salita ng iyong mga salita na ibabahagi ninyo pong lingkod. Gamitin niyo mga instrumento upang ito po ay aking pong maibahagi ng mabuti at maayos at kami po ay mapagpapala. At ito ang hinihiling, pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So umagang ito mga kapatid ay nais ko po kayong dalhin sa isang pag-aaral na nakatutok po sa aklat po ng Lucas. Ang kapitulo ay 10. Isang kwento po ang gusto kong gawing sentro ng ating pong pag-aaral. Ano po? Isang kwento ng babaeng widow. Alam ko na hindi ito medyo familiar sa atin, itong kwento na ito, pero hayaan po ninyo na ating pong himay-himayin ang mga talata. Lucas 13, talatang 10. Ito po ang sabi sa wikang Ingles, talatang 10. Jesus, kung meron po kayong mga Biblia dyan sa inyong mga cellphone or Bible sa inyong mga tabi, pwede nyo po akong sundan. Luke 13 verse 10. He, referring to Jesus, was teaching in one of the synagogues on the Sabbath day. Ito po yung kaugalian mismo ni Jesus tuwing araw po ng Sabat or tuwing araw po ng Sabado, mga kapatid. Siya ay madalas na naiimbitahan para magturo sa mga sinagoga. Okay? At that time, inimbitahan po siya, sangayon po sa konteksto, inimbitahan po siya doon po sa Pharean Synagogue. At kung mapapansin natin dito mga kapatid, kung si Jesus ay nabubuhay ngayon, physically, yes, He is alive. Siya ay nasa langit. Pero kung siya ay buhay physically sa
sa panahon natin ngayon, physically present, Jesus is the Sabbath keeper. Hindi magbabago yung kanyang kaugalian. Yung kanyang hahanapin pa rin mga iglesia na kanyang papasukan, yung pong mga nangingilin po ng araw na Sabat. Ito po yung kanyang kaugalian. Hindi ito magbabago. Kaya nga po, ang kauna-unahang batas na ginawa ng Diyos doon po sa Eden, back to the Eden, after creation, isang batas na tinupad din, okay, ay walang iba kundi ang Sabat. Sapagkat nakikita po natin, Genesis chapter 2, ay after creation, He rested it, He sanctified it, He blessed it. So, tatlong bagay ang binigay ng ating pong Panginoon. Wala pa po yung nakasula sa tapyas na bato na 10 commandments, hindi pa isinama doon sa 4th commandment. Ang establishment ng Sabbath is after creation. He blessed it, He sanctified it, and He rested it. So, itong mahalagang bagay na ito ang nais ko pong bigyan po ng pansin, mga kapatid, regarding po the Sabbath. Okay, itong basbas na ito, gusto ko pansinin po ninyo, ay hindi po pwedeng baguhin, hindi po pwedeng alisin, hindi po pwedeng palitan, hindi po pwedeng mawala, at hindi pwedeng ilipat ng anumang araw. Ang ikapitong araw ay mananatiling banal sapagkat ito'y pinasbasan, ito'y pinangilin, ito'y pinagpahinga ng ating pong Panginoong Yesus. Nga lang, tayo po ay isip nyo po ngayon, ang inaalala po natin ay ang ikapitong araw na memorial of God's creation. Inaalala natin yung mga bagay na ginawa ng ating pong Panginoon. Whether ikaw man ay nasa kwarto mo, whether ikaw man ay nasa bahay mo, pero ang ating pagsabang, ating pangilin, ang ating iniingatang banal na araw ay ang ikapitong araw ng Sabat. At ito po yung ginawa ng ating pong Panginoong Diyos, Panginoong Yesus. He was teaching one of the synagogue, Perean synagogue, on the Sabbath day. At kung papansinin niyo mga kapatid, 7th day, yung ikapitong araw is a special day. Okay? So, ano pong ibig sabihin ng synagogue? Synagogue or sinagoga sa Tagalog? Place of worship. Okay? So, ano yung katumbas na synagogue sa panahon natin ngayon? Church. Ito po yung bahay-sambahan ng ating Panginoon. This is a place of worship, mga kapatid. So, hindi natin sinasabing huwag na tayong pumunta na simbahan, hindi natin sinasabi sa kwarto na lang, kundi ang sinasabi natin dito, mga kapatid, tuwing araw po ng Sabat, ang ating Panginoon Jesus, makikita mo siya sa mga sinagoga. Siya nagtuturo, siya bumabasa, siya nangangaral. At kung papansinin po natin ngayon, mga kapatid, every villages sa panahon ni Jesus Christ, every villages and towns has a synagogue. Meron po yung mga sinagoga. Okay, maliban na lang po sa center of temple nila na nasa Jerusalem, yun talaga yung pinaka-center nila, pero sa bawat villages and towns may mga synagogue, may mga place of worship ang mga Hudyo. Kaya nga, para kanino ginawa ang Sabat? Mark 2 verse 27 to 28, ginawa ang Sabat para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. So, ang Sabat ay ginawa para sa iyo at para sa akin. So, ang Sabat, hindi lang ito binigay para sa mga Sabatista. Ito ay para sa lahat ng tao. Whether kay Pilipino, whether kay ay Amerikano, ikaw Afrikano, ang Sabat, the Sabat is made for a man, for humankind, anthropos. Kaya ito po yung gusto kong idiin sa pag-aaral na ito, mga kapatid. Kasama po tayo ditong mga Pilipino, kasama po tayo ditong mga Bulakenya, at lahat po ng mga tao ay kasama po dito. The Sabbath is made for you. Next, in the verse 11, sabi po dito, behold, after niyang pumunta doon sa sinagoga, okay, on the Sabbath day, siya'y nagtuturo, behold, sa loob ng sinagogue, ito po ang nangyari. Behold, there was a woman who had the spirit of infirmity 18 years. Okay? So, kung mapapansin nyo po dito, ay sa loob daw po na sinagog, ay meron pong babae na may sakit. Kung anong sakit, malalaman natin yan. Babasahin din natin, mga kapatid. So, yung kanyang sakit, anong dahilan ng kanyang pagkakasakit?
Sabi dito ay spirit of infirmity. Ibig sabihin, nangangahulugan lang po ay ang dahilan ng kanyang pagkakasakit ay dahilan sa espiritu. Okay? So ibig sabihin, hindi lang pala dahil kaya nagkakasakit ang tao, hindi lang sa ating pagkababaya, hindi lang dahil po sa ating pong mga mga hindi nagagawang alagaan o ingatan yung ating pong mga katawan, may mga pagkakasakit na ito'y gawa ng espiritu. Okay? Ang tanong dito, anong klaseng espiritu? Ito po ay masamang espiritu, Satanas. Ito po yung mga espiritu ng demonyo. Okay? Na nagbibigay ng mga sakit sa ating mga buhay, na tayo po ay sinusubok, sapagkat ang dragon ay nagalit sa babae. Itong babae na ito yung mga sumusunod sa utos ng Diyos. Ito po yung mga Sabbath keeper, binabaka niya, talagang galit na galit siya, seryoso siya na puksain itong binhi na ito. Ito yung mga sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya nga, itong babae na ito ay nagsasuffer sa sakit niya because of the spirit of demons, ang may kagagawan. Siya ang nasa likod, mga kapatid. And then, kaya nga po mga kapatid, kapag tayo po ay kumisan ay nakakaranas po ng mga pagkakasakit o mga karamdaman, don't blame God. Unang-una, hindi Diyos ang may gawa niyan. Ang mga pagkakasakit ay bunga ng pagkakasala. May mga pagkakataon na ipinapahintulot ng Diyos yung pagkakasakit para tayo po ay turuan ng mga leksyon or tuluan po ng mga aral sa buhay. Pero ang pinanggagalingan talaga niya, ang origin talaga niya, walang iba kundi si Satanas. Dahil si Satanas ay naparito para pumuksa, para mag-destroy, para sirain yung buhay natin, para hindi magawa yung plano ng Diyos sa buhay natin. Okay? Papahirapan niya tayo, pagkakasakitan niya tayo, ibigyan niya tayo ng mga karamdaman, at ito yung bunga, mga kapatid, ng kanya pong pagre-rebelde. Hanggang ngayon, inaatake ni Satanas ang kanyang mga anak. Tayo po yun, mga kapatid. Okay? So, sang-ayon po dito sa kwento, ilang years po itong babae na ito ay pinapahirapan ng kanyang sakit. Sabi po ay 18 years. Okay? She had a spirit of infirmity 18 years. Sa loob po ng ganong katagal, mga kapatid. Sa loob ng 18 years, itong babae na ito ay pinapahirapan ng pagkakasakit. Okay? Ito yung mapapansin po natin sa kwento. And then, yung last part ng verse 11, ito po sabi, binanggit na yung kanyang sakit. Sabi dito, and she was bent over. Okay? And could it no way strengthen her up. Ito po, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang kanyang sakit, kumbaga sa medical term, ito po ay tinatawag na chronic curvature of the spine. Okay? Sakit sa likod, mga kapatid. Ito yung maihahalin tulad natin sa kuba. Pero hindi lang basta kuba, mga kapatid. Kasi kung papansin niyo, mga kapatid, yung nagsulat ng aklat ng Lucas ay si Lucas. At ang profesyon ni Lucas ay doktor. Siya po ay professional doctor. Pero papansin niyo, mga kapatid, doktor naman siya. Pero bakit ang ginawa niya lang ay nireport niya lang yung health problem ng babae at hindi niya pinagaling. Okay? May knowledge naman siya. Pero ang ginawa niya lang ay nireport niya lang yung kung anong klaseng sakit meron ng babae at hindi niya ito pinagaling. So, ibig sabihin, mga kapatid, bilang tao, kahit na doktor, ay limitado ang kakayahan para po magpagaling ng sakit. Ibig sabihin, limitado ang magagawa ng tao, limitado ang magagawa ng doktor, okay, ng medisina, para po sa ating pong katawan, na may higit na magagawa ang Diyos, okay, kesa sa magagawa po ng tao. Ibig sabihin, mga kapatid, papansinin po ninyo, kahit nga po sa mga ospital, maririnig nyo, Mrs., sasabihin ng doktor, Mrs., wala na po akong magagawa. Ipasa Diyos nyo na lang po ang lahat. So, ibig sabihin, mga kapatid, talagang limitado. Kahit na yan ay nag-aral ng matagal, yung mga doktor, ay meron silang mga limitadong kakayahan para magpagaling. Na may higit na magagawa ang Diyos kaysa sa magagawa ang tao.
para sa kanila. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi dito, yung sakit ng babae ay hindi lang po basta kuba. Talagang yukong-yuko talaga. Hindi niya ma-straight yung kanyang katawan. Hindi ko alam kung papaano siya matulog. Hindi ko alam kung paano yung kanyang pagkilos. Napakahirap mga kapatid ang kanyang sitwasyon kasi hindi siya makatingin halos sa langit. Okay? Hindi siya makatingin sa mga tao. Hindi niya makikita yung mga tao. Ang kanya laging nakikita yung ground, yung ilalim. Okay? Ang nakikita niya lang yung mga paa ng mga tao. Okay? Hindi niya makita yung ganda ng mundo. O, pansinin niyo mga kapatid, napakahirap po ng kanya pong kalagayan. Pero papasilin po ninyo mga kapatid, sa kabila ng kanyang kalagayan, ay hindi po ito nakahadlang para pumunta sa sinagoga. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Imagine, yung may sakit nga nakakapunta ng church. Okay? How much more pa kaya tayo? Ngayong ECQ, excuse kasi tayo po ay nire-refrain sa mga pagtitipon, pero hindi po tayo nire-refrain sa pagsamba. Pinagbabawalan po tayong mag-gather, pero hindi po tayo pinagbabawalang sumamba sa Panginoon. You can worship God, mga kapatid. Pero ang punto dito, mga kapatid, itong babae na ito, hindi po naging hadlang yung kanya pong karamdaman, yung kanyang pagkakasakit para pumunta sa church. At ito yung espiritu na gusto ko dito sa babaeng ito. Hindi naging balakid sa kanya yung kanyang physical na kalagayan na dalaitin siya ng mga church member. Hindi niya inisip na kung anong tingin sa kanya ng tao. Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga sa kanya, makasamba, makapag-worship sa ating pong Panginoon. Kaya nga sa verse 12, nasabi dito, when Jesus saw her, itong babae na ito na may infirmities na kuba, He called her. So, mapapansin natin dito mga kapatid, yung mga sinagoga po noon ay palagi pong puno. Puno po yan sa loob. Hanggang labas, napapanigiran po yan ng mga tao. Okay? Dahil ang mga mananampalatayang Hudyo po ay dumarami. Okay? And then maliliit po yung kanila pong mga espasyo ng kanilang mga sinagoga at yung mga sinagoga po nila noon ay palagi pong puno. Kaya kung papapansin niyo po mga kapatid, kung puno ang mga sinagoga nung mga panahon na iyon, tuwing araw po na Sabado, papaano niya kaya nakita yung babae sa dami ng tao? 'Di ba? Kahit sa dami ng tao sa sinagoga, paano niya kaya nakita yung babae doon? Kapatid, kung papansinin niyo po mga kapatid, sa part ng babae, kung siguro ikaw yung babae na may sakit na gano'n, na kuba, okay? Gugustuhin mo bang pumesto sa unahan na makikita ka ng tao? No? Siguro, kung ako yon, siguro hindi. Hindi ko gugustuhin umupo sa unahan. Okay? Kasi meron akong tinatawag na nahihiya ako. Nahihiya ako na makita ko ng tao. Siyempre, kung hanggat maaari ako ay pasilip-silip lang, pasulyap-sulyap lang, gano'n lang yung aking pong gagawin. Pero kung papapansin niyo po dito mga kapatid, itong babae na ito ay meron siyang feeling of outcast, meron siyang feeling of nahihiya siya, okay, na ipakita yung ganong kalagayan niya. Hindi siya uupo sa unahan. Okay? Ang kanyang pwestos marahil ay nasa gilid, nasa sulok, nasa tabi ng sinagoga. Meron po kaming church member dito sa Cuenca, La Union, na ako'y naglingkod po diyan ng almost 1.5 years. Mayroon tayong kapatid diyan na tuwing Sabado siya po ay binubuhat kasi siya po ay may karamdaman na polio. Hindi na siya makalakad, binubuhat na siya ng isang kapatid tuwing Sabado. Okay, binubuhat siya. Pagkas meron siyang pwesto doon, yung pwesto niya ay bandang nasa hulihan, talagang nasa kanya talaga yon. So, ibig sabihin mga kapatid ay ang punto dito, kahit saan man yung lokasyon ng babae, okay, kahit na nasa sulok ka pa, kahit na nasa gilid ka pa, kahit nasa tabi ka pa, napapansin ka ng Diyos. Okay? Walang lugar na lihim sa Diyos.
sa apat na sulok ng sinagoga, nakita niya itong babae na ito. When he saw her, okay, nakita niya mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, saan man tayo naroroon, okay, binibigyan tayo ng Diyos ng atensyon. Okay? Napapansin niya tayo. Okay? Ibig sabihin, nakikita niya yung ating pong pinagdadaanan. Okay? Nakikita niya yung ating pong pinagdadaanan. Kaya hindi po tama na sasabihin natin, nakikita ba ng Diyos yung nararamdaman ko? Okay? Natutulog ba ang Diyos? Nasaan ang Diyos sa tuwing ako ay nagdurusa? Hindi. Ang mata ng Panginoon naging nasa mga nahihirapan. Okay? Alam ng Diyos yung ating pong kalagayan. Alam ng Diyos, napapansin niya yan, nakikita niya yan. Ang Diyos hindi bulag, nakikita niya yan. Okay? Saan man tayong panig ng mundo, mga kapatid, nasa loob ka man ng kwarto, hindi ka man lumalabas, nag-iisa ka man, umiiyak ka man mag-isa, nakikita yan ng ating Panginoon. Ito'y napapansin niya. Hindi ito lingid sa kanyang isipan. Dahil ang Diyos ay napakabuti niya sa atin. At kapag siya ay nakakakita sa atin, siya ay merong concern, meron siyang pagkahabag. Okay? Kaya sabi niya sa babae, when he saw her, okay, he called her. Ibig sabihin, nung makita niya yung babae na yon, ora mismo, tinawag niya siya. Tinawag niya siya sa pangalan. Kaya kung papapansin natin, mga kapatid, ang purpose lang talaga ng babae, bakit siya pumunta na sinagoga, ay para lang talaga mag-worship, para lang talaga sumamba. Pero mga kapatid, mapapansin natin dito, hindi niya nga inapproach si Jesus Christ. Hindi niya nga binati ng Happy Sabbath. Hindi niya nga kinamayan. Pero mapapansin yung mga kapatid, hindi niya na-request na, Lord, pagalingin mo naman ako. Hindi mga kapatid Ito, mapapansin natin dito, mga kapatid, nung tinawag niya siya, ito yung initiative ng ating Panginoong Hesus. Ito ay initiative niya. Siya yung nauna. Siya yung naunang nakakita. Okay, bago pa siya nakita ng babae, nakita na ng Panginoon yung kanya pong kalagayan, mga kapatid. Ibig sabihin, yung pangangailangan mo, yung mga needs mo, at yung pangangailangan ko, alam ng Diyos, kahit hindi man natin ito sabihin. Nakikita yan ng Panginoon. Nakikita yan ng ating pong Panginoon. Ang ating pong kalagayan. Nasa GCQ tayo, nasa pandemic tayo po ngayon ay nakakaranas ng mga ganitong mga paghihigpit, nakikita yan ng ating Panginoon. Alam ng Diyos, nahihirapan na yung bansa natin. Itong mag-iisang taon na po itong COVID sa atin, alam yan ng Panginoon. Okay? Hindi lingid sa Panginoon yung nararanasan natin ngayon. Kaya naman ay patuloy lang po tayo. Kaya mapapansin natin dito, mga kapatid, Jesus gives healing. Ang ating Panginoon Jesus ay nagbibigay ng kagalingan. At siya'y gumagamit ng mga tao para magpagaling ng mga tao, mga kapatid. Kaya nga po, verse 12, sabi niya, nung nakita niya yung babae, tinawag niya, at nung lumapit, sabi ng ating Panginoong Jesus, verse 12, Woman, you are freed. Ibig sabihin, sa salitang Griego ang ginamit ay apolelusa. Okay? You are freed from your infirmity. Sa wakas, finally, mga kapatid, after 18 years, okay, na nakatungo sa lupa, nakatungo sa ground, nakatungo sa mga paan ng tao, hindi makatingin sa tao, hindi makatingin sa langit. Finally, after 18 years, mga kapatid, siya ay nakawala. Ang ginamit po sa Tagalog ay kalag. You are freed, kalag. Ibig sabihin, siya ay nakalaya, nakawala. Okay? Sa mga pagkakasakit at karamdaman na naranasan niya sa loob ng 18 years. Kaya nga po dito, mga kapatid, mapapansin niyo, Jesus gives freedom, okay? Jesus gives healing, and Jesus gives freedom. Okay? Nagpapagaling siya at siya ay nagbibigay ng kalayaan, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw hindi ka makawala sa kahinaan mo, kung ikaw hindi ka makawala sa anxiety mo, hindi ka makatulog, marami ka mga iniisip, isip ka ng isip, okay? Kung ikaw hindi ka makawala sa depression mo, kung ikaw hindi ka makawala sa darling sin mo, kung ikaw ay hindi makawala sa addiction mo,
sa mga weaknesses mo, mga kapatid, sabi po ng ating Panginoong Yesus, palalayain kita. Anak, palalayain kita. Woman, you are free. Okay? Ikaw ay malaya. Ikaw ay palalayain ko. Bibigyan kita ng freedom. Ano man yung mga bagay na nagpapakulong sa atin, mga kapatid. Okay? Nai-stress tayo. Okay? Tayo po ay nakakaranas ng mga ganitong mga balisa sa buhay. Sabi ng Panginoon, palalayain kita. Lord, weakness ko po ang magalit. Talagang pag nakakakita ako ng maliit na bagay, napakadali kong magalit. Sabi ng Panginoon, kaya kitang palayain. Palalayain kita dyan sa weakness mo. Bibigyan kita ng espiritu ng kahinahunan. Okay? Espiritu ng pagpipigil, ng pagpapasensya. Diba? Kaya nga mga kapatid, ay mapapansin po natin, Jesus gives healing and Jesus gives freedom. And verse 13 mga kapatid, sabi niya, He laid His hand on her. Okay, tinaas niya ang kanyang kamay doon sa babae. And immediately, okay, she stood up straight and glorified God. So, papansin natin dito mga kapatid, Jesus gives healing, Jesus gives freedom, and Jesus gives rest or stop. Okay? Kaya niyang pahintuin lahat ng mga pagkakasakit natin, mga kapatid. Okay? Pag sinabi ng Panginoon na ikaw ay gumaling, ay immediately, mga kapatid, yung reaction ng katawan ay gano'n na lang, mga kapatid. Kasi, unlike sa mga hindi kagaya sa na ginagawa ng mga faith healer, okay, ay nagpapagaling nga sila, pero segundo muna bago sila ay makalakad unti-unti. Okay? Pero ang ating pong Panginoon, mga kapatid, ay agad-agad siya ay gumaling. Immediately. Mga kapatid, kung kapangyarihan ng Panginoon ay lumukob mula sa babae, okay? At mula sa kuba, siya po ay, mula sa baluktot na katawan, siya po ay nakapag-straight. At ang reaksyon ng babae, mga kapatid, she glorified God. Pinuri niya ang ating pong Panginoon, nagpuri siya sa Panginoon. Ito po yung action ng isang compassionate na Diyos. Okay, gusto kong pansinin natin ito, yung karakter ng compassionate Jesus. Okay, yung mahabaging Jesus. Okay, mapapansin natin dito, mga kapatid, when He saw you, okay, He calls you and asks you to come. Pag nakita ka niya, tatawagin ka niya, at hihiligan ka niyang lumapit sa Kanya. Kasi hindi naman, ang Diyos naman, hindi may ayos yung buhay natin pag hindi tayo lalapit sa Kanya. Hindi ba? Ganoon lang po sa barbero. Hindi magagawa ng barberong gupitan yung buhok mo kung hindi tayo lalapit sa Kanya. Okay? So, paano? Anong gagawin ng Diyos sa atin kung hindi tayo lalapit sa Kanya, mga kapatid? So, makakaranas tayo ng healing, makakaranas tayo ng freedom, makakaranas tayo ng rest or stop sa ating pong mga problems if we come to Him. Kung tayo lalapit sa Kanya, mga kapatid, wala namang mawawala, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, sa panahon po ng pandemic na ito, gusto ko kayong i-encourage, gusto ko kayong i-motivate, mga kapatid. Hindi ka nawawala sa paningin ni Jesus. Sa mata ni Jesus, mahalaga ka. Sa mata ni Jesus, very, very important ka. Sa mata ni Jesus, ay hindi ka nawawala, mga kapatid. Okay? Kaya nga, mga kapatid, si Jesus ay interesado sa iyo. He is interested on you. Interested siya sa buhay mo. Interested siya na pakalmahin ang puso mo sa panahon ng pandemyang ito, mga kapatid. Kaya ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin. At ang effect nito ay pangkalahatan, mga kapatid. Yung ino-offer na healing, freedom, at rest ng ating Panginoong Yesus, ino-offer hindi lang para sa akin, hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa mga Sabadista, kundi para sa lahat ng tao. Namatay si Kristo, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng tao, mga kapatid. Cover ito na lahat ng tao, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang ano sa atin ngayon, mga kapatid, ang apel sa atin ng ating Panginoon ay huwag tayong mag-atubili or
tayo po ay magpatumpik-tumpik na lumapit sa ating pong Panginoon. Bakit? Kasi hindi siya malayo, hindi siya galit, hindi siya manunumbat, hindi siya maninisi, hindi siya mag-uungkat na lahat ng mga kasalanan mo. Basta lumapit ka sa Kanya, okay, mararanasan mong kagalingan, mararanasan mo ang kapahingahan, kalayaan, at ito po ay pangako ng ating pong Panginoon sa bawat sa atin, mga kapatid. I-welcome ka niya at ituturing ka niyang parang kanyang anak. At hindi lang bilang anak, kundi isang anak na tagapagmana ng kaharian ng Diyos. So, sa oras ito, mga kapatid, anuman po yung nararanasan po ninyo, ay gusto ko kayong isama sa ating pong mga panalangin na patuloy tayong maging matibay sa pananampalataya. Yung ating pong kalakasan ay yung paglapit lang natin sa ating pong Panginoong Hesus. Okay? Yung mga natututong lumuhod, yun lang po yung mga makakatayo sa panahon po ng mga pagsubok, sa panahon ng problema, yung mga natututong lumuhod sa panalangin, sila yung makakatayo sa panahon po ng mga problema sa buhay. Kaya mga kapatid, ang sabi po ng ating pong Panginoon, ginawa ng ating Panginoon nga lahat-lahat para abutin ka. Ano yung hindi mo kayang gawin para abutin ng ating Panginoon Jesus? Ang kamay ng Panginoon, ino-offer niya na sa iyo. Ang magandang gawin lang natin, mga kapatid, lumapit tayo sa Kanya. Okay? Tayo po ay magpasakop sa Kanya, mag-surrender sa Kanya, at patuloy nating hilingin ang pagpapala ng Panginoon habang tayo po ay nasa panahon po ng pandemya na ito. Palahin tayo natin pong Panginoon, stay safe po sa lahat, at tanggapin natin ang mayamang pagkapala natin, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po. I don't understand at all this heavy burden, the raging battle, the endless fight. I don't sail away for God to lead me through it, through what must seem to be a never-ending life. Yet I rise beyond the tempest to a place where angry billows cease. Through it all I stand in freedom, surrender to the everlasting ease. There's a well of living water in the desert. There's a refuge in every storm. There is manna for the struggling in the wilderness, who allow themselves to rest inside His arms. Yet I rise beyond the tempest to a place where angry billows cease. Through it all I stand in freedom, surrender to the everlasting
manalangin. Mapagpalat dakila po namin Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay inyo pong pinagpala sa pamagitan po ng mga mensahe ng aming pong napakinggan. Haninawa, Ama, ito'y magbibigay sa amin ng kalakasan, magbibigay sa amin ng inspirasyon ng aming pong pananampalataya. Salamat sapagkat ikaw ay nagbibigay ng kagalingan, ikaw ay nagbibigay ng kalayaan, at ikaw ay nagbibigay ng paghinto sa lahat ng aming pong mga problema na aming pong nararamdaman. Sa kalagitnaan po ng pandemyang ito, Ama, kami po lumalapit sa inyo at kumakapit sa inyo, at patuloy naming hinihiling na patuloy kaming gabayan at patuloy na kami po ay alalahanin, Panginoon, na kami na bagamat naghihirap, nagkakaroon ng mga problema, alam namin na hindi ka bulag at nakikita mo ang lahat ng aming pong mga pinagdadaanan. Pagpalain niyo po ang mga kapatid namin na nakapakinig ng mga mensahe na ito, at naway ito po ay magiging inspirasyon po namin habang kami po ay naghihintay sa ikrong pagparito. Pagpalain niyo po ang mga kapatid po namin sumasabaybay, saan man silang dako, Panginoon, tanggapin nila ang pagpapala mula sa inyo. Iniling ko po ang lahat ito. Pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.